Nandito po sa ating studio ngayon si Mr. Ronilo Ugaw-Ugaw. Kayo po ay isang karpintero. Karpintero. Alright, at 5 taon na po kayo nagtatrabaho sa EEI Corporation. Okay. Isang araw may pinabasa lang sa inyo. Opo. Ang nurse, kasi nagpa-medical kayo. Opo. Okay. At nang hindi nyo mabasa, doon kayo tinanggal. Oo. Dahil sinasabing no read, no write kayo, yun ang binigyan na dahilan na pagtanggal sa inyo ng kumpanya. Opo. Discrimination po yan. Anong pangalan po ng nurse? Kung alam yun, manager sa papel. Okay, sige. At ito naman po sinang-ayunan ng boss ninyo sa construction, sa yung foreman. Opo. Okay. Yung po bang pagbabasa, ginagamit niyo po ba sa inyong trabaho bilang isang karpintero? Hindi, sir. So, ibig sabihin, hindi kailangan yung pagbabasa o Hindi pagsusulat. kailangan. Opo, sir. Basta't pukpok ka lang pukpok, walang diferensya Opo, sir. kung marunong ka magbasa o hindi. So, all of a sudden, nung pinabasa ka at hindi mo mabasa, siba ka na. Eh talagang malinaw na discrimination ito. Hindi na pinabalik, sir. Sabi, sir, mag-aral ka muna ng 1 taon bago ka makabalik sa AI. Eh, kawawa naman yung pamilya ko, sir. Naintindihan ko po yan. Naintindihan Hirap ko po. kaya hanap buhay. May pinag-aral pa ako. So ngayon po, sir, sibak na kayo sa trabaho. Hindi na matanggap, sir. Kahit sa local, pumunta ako sa site. Sabi nga, hindi nga pwede ka sa local ugaw-ugaw kaya lahat na AI naka-hold ka, hindi ka makapasok. Again, dahil sa hindi ka marunong magbasa. Oh, sir. At 5 taon na yan, na hindi ka naman marunong magbasa, at nakapagtrabaho ka naman maayos. Opo, sir. Wala namang sir. Walang naging problema. Walang problema sa trabaho, sir. Okay. So discrimination po talaga itong nangyari sa inyo. Para mabigyan ng linaw ang reklamo, makakausap natin si Ginoong Glenn Vitog, Employee Relations Manager ng BI Corporation. Mr. Vitog, magandang tanghali, sir. Hi, good afternoon, sir. Sir, 5 years na po siya nagtatrabaho sa inyong kumpanya bilang isang karpentero. Hindi naman siya nagkaroon ng problema at hindi naman po kailangan pala yung pagbabasa o pagsusulat sa kanyang trabaho bilang karpentero. Ngayon po, nung malaman na hindi siya marunong magbasa, bakit po siya sinibak? Actually, sir, ganito po, unang-una po, it's important na marunong po siyang magbasa at saka magsulat. Okay. Kasi po, kailangan po niyang mabasa yung mga babala na nakapaskil sa project site. Ngayon po, actually, hindi po namin nalaman yan na ibang tao ang pinagpipill up niya ng kanyang mga application forms. Ngayon, Okay. ang sabi namin sa kanya, binigyan namin siya ng referral para puntahan upang makapag-aral siya. Kasi, knowing na hindi ho siya marunong magbasa, maaari ho siyang mailagay yung sarili niya, maaari siyang maaksidente or maka-aksidente. Alam ko nga po, sir. tao. Sir, can I talk? Can I interrupt? Okay. Sige, sir. Ganun na nga po siguro. Sabihin natin, nagmamalasakit kayo sa kanya. Pero mas maganda ko kung magmalasakit kayo ng more than that, sir. Kasi 5 years na po siya nagtatrabaho, hindi po nagkaroon ng problema. Kung ang problema niyo, hindi siya marunong mag-fill up ng form, hindi marunong magbasa, and he's been with you for 5 years. Kung talagang naawa kayo, sir, bakit hindi niyo lang siya pag-aralin sa gabi after work? Actually, Para naman, sir, meron siya pang suporta sa kanyang pamilya, tuloy-tuloy. Ganito po, hindi lang ho kami ang kumpanyang pinasukan niya. Oh. Intermittently, they're project workers sila. Sometimes nasa amin sila, sometimes nasa competitors sila. Opo. Sa amin ho kasi, hindi naman porke hinire namin sila, parang regular na desk job yan, na dire-diretso ang trabaho mo. Teka muna, sir. Several Teka muna, years sir. at a Ang time. tanong ko sa'yo, nung naghikayat kayo ng mga applicants, nakalagay ba doon na must know how to read and write? Yes, sir. Meron ba? Tapos Yes, nandaya sir. siya? Tapos pinagpipil up sila ng application form, sir. Okay. Hindi ho namin nalaman yan. Alright. Dahil yan po ay sadyang itinago, sir. I see. So, meron palang pandaraya Meron po. sa panig niya. Pero ang sa amin po, Okay. ang inihiling lang namin sa kanila, mag-aral ka, tatanggapin ka naman namin uli. Walang problema yun. Alright. Sandali lang po, sir, ha? Okay. So, sir, para maging patas naman tayo dito, ano? Yes, sir. Sandali lang, sir. Kinakausap ko po si Ginoong Ronilio. So, meron pala nakalagay doon na requirements sa pag-apply mo ng trabaho sa kanilang kumpanya na must know how to read and write. So, ang nangyari, nandaya ka po, pinabasa mo sa ibang tao, yung pong patakaran doon, at sa application form mo, hindi ikaw nag-fill up, ibang tao nag-fill up doon sa form. So, hindi mo naintindihan talaga kung ano mga sinasabi doon dahil hindi naman pala ikaw nag-fill up. Yes, sir. Yung kapatid ko lang nag-fill up siya, nagpatulong ako sa kapatid ko. Kaya nga po, sir, pero meron pala nakalagay doon na must know how to read and write doon po sa requirements sa trabahong yon. Wala, sir.
Isang taon pa ako nag-ano sir. Hindi, kasi sir, para lang maintindihan niyo po, bawal nga naman po yun. Kayo po ang nag-a-apply ng trabaho at ipapipilapan niyo po yung form sa ibang tao. Hindi Hindi, dapat talaga. nagpatulong mo sir. Maski na, sir. Nagiging patas lang po ako rito, sir, ha? Akala ko kasi, walang ganun patakaran, walang form na pinilapan, agad kayong tinanggap, walang kondisyones, at bigla na lang kayo tinanggal. So sir, tutulungan niyo siyang makapag-aral. Yes, sir. Actually, binigyan na namin siya ng referral, sir. Ang sabi namin, pumunta lang siya doon para ma-assess siya kung... I-sponsor niyo po yung kanyang pag-aaral. Hindi, sir. Ano po? Hindi, sir. Wala kaming ganong program, sir. Wala Sorry. kayo ganong program. Yes, sir. Oh. Ganito na lang po, sir. Ako na lang po mag-sponsor sa inyo. Ayun Sorry. po. Sandali lang po, sir. Ako na lang po mag-sponsor sa inyo para makapag-aral kayo mabilis crash course. At kapag, sir, marunong siya magsulat, magbasa, pwede siyang bumalik sa inyo. Mag-apply ho siya uli. Yes, sir. Pag may opening. Tatanggapin niyo po, wala tutulungan niyo. pong problema yun. Yes, sir. Sige po. Okay? Lalo po kung wala naman siyang kaso. Wala hong problema yun. Sige po. Sige po. Salamat na lang po, Ginoong Bitog. Magandang tanghali po. Sige, sir. Usap tayo tapos nito. Marami tayong pag-uusapan. Okay, sir? Dito lang po muna kayo.